Kung sa Kamara, tumagal lang ng 15 minuto ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President at walang lumusot na tanong, iba sa Senado. 1.5 oras sumalang ang OVP dahil sa sandamakmak na tanong ng mga senador. Kabilang sa mga binusisi ni Senator Amy Marcos ang mahigit 400 security personnel ng OVP. Bakit anya ang dami naman masyado? Is there an explanation for such a large number as has been criticized? As to the number of VP-SPG personnel, the determination on the number and deployment of VP-SPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. So ayan, una-una yun ang pinag-usapan, yung kanyang napakaraming security kasi parang nirereklamo ng ibang mga tao from 70 plus nung panahon ni Robredo, naging 400. Tapos, nadagdagan pa ngayon. Okay? Naging 440, something like that. So, nadagdagan na nadagdagan. Ang sinasabi naman na itong ewan ko kung tagapagsalita ito, isang opisyal, ayan, Assistant Chief of Staff ba ito? Ayan. Ewan ko ha. Wait, tingnan natin. Assessment of the AFP and the... Basta ang sagot ho nito, depende ho yan kasi sa threat assessment po ng AFP at PNP. Alam nyo, ang ginagawa ho kasi dyan, nagsasubmit ho yung opisina. So, from office ni Vice President Sara Duterte, nagsasubmit siya kung bakit. They have to justify it. Kailangan dokumentado yan. Hindi ho yan yung pengi akong bodyguard. Hindi ho ganun yan ha. So, kailangan dokumentado yan. What's the basis? So, magsasubmit. Pag submit po, ikaw naman ay ite-threat assessment ng AFP at saka ng PNP. Kasi siguro, yung 400 plus, maaaring galing sa parehong departamento. Ibig sabihin, maybe some from PNP, some from AFP. Ako, ang tingin ko naman dito, maybe it's necessary. Sa akin lang ito, for personal opinion ko. Kasi nung panahon naman ni Robredo, friendship naman sila ng mga makakaliwa. Diba? Friends naman sila Banat pa nga sila ng banat sa presidente natin nun Magkakaibigan pa sila. Ngayon naman, kita nyo naman ng bibig ng ating Vice President na talagang binabanata ng mga NPA, galit ho talaga sa mga rebelde. Naturalmente, malamang maaari ho siyang targetin. Diba? Ito, hindi naman po tandaan ninyo ang kalaban po ng ating Vice President, hindi ho mga kriminal. Ito ho yung mga terorista ho. Ibig sabihin po, ito ho yung mga organized crime. So sa tingin ko, sapat lang naman po yun. At una-una sa lahat, tingnan ho natin sa tamang perspective, hindi naman ho sila sabay-sabay. Ano sabay-sabay 400? Di wala tayo nakita. Wari dumalaw siya di ba? Puro na lang sila. Puro sundalo. Hindi naman ho sabay-sabay ho yan. Ibig sabihin, maaaring yung kalahati niyan, by duty ho sila. Meron sa umaga, meron sa gabi, meron sa, hindi naman 24 hours na naka-duty yung 400 na yun. Nagkataon lang, kalat ho yan, di ba? Kasi, ang isa pang dahilan ho niyan, lagi ho nagpupunta ang ating Vice President doon sa mga liblib na mga lugar, na lalong-lalo na yung mga pinupuntahan niya yung sa mga eskwelahan na kung saan kailangan ng presensya ng DepEd, doon ho siya talaga pumupunta. So, ibig sabihin, bago pa ho siya pumunta dyan, sigurado may surveillance na, kailangan pumunta na ho yung mga sundalo o yung mga pulis para personal ho. Kasi tandaan ninyo, hindi naman po yan, porket may pulis na doon, pag pupunta siya doon, okay na tayo, hindi. Dapat, syempre, yung loyalty, kailangan napaka-importante niyan. Yung loyalty na andun talaga sa Office of the Vice President. So, sa tingin ko, okay lang naman yan. Dagdag paliwanag ng OVP, ang 433 na security personnel nila ay para rin sa proteksyon ng kasalukuyan at mga susunod pang vice-presidente. Ayon kay VP Sara Duterte, wala silang ginagastos para sa security personnel dahil galing sila sa AFP at PNP, kaya ito rin ang nagpapasweldo sa kanila. Bukod dyan, mainit din ang ilang senador sa 500 million pesos confidential funds na hinihingi ng OVP. Paulit-ulit na tanong ni Senator Risa Ontiveros. Paulit-ulit na tanong. Yun
Alam mo, minsan ganyan talaga yung pag ayaw makinig sa sagot. Paulit-ulit ang tanong. Yung mga asawa ninyo, pag nagtanong sa inyo, saan ka galing? Sinagot mo na nga, paulit-ulit pa. Saan ka galing? Sino kasama mo? Office mate ko. Sino kasama mo nga? Office mate ko nga, bakit ba? Sino nga doon? Minsan talaga may mga ganyan eh. Paulit-ulit lang ang tanong. Kahit hindi na ba nakikinig? Tapos binabasa pa, di ba? Oo, ibig sabihin niyan, gusto lang mananong. Gusto lang siyempre, sayang din naman yung media dyan. Tsaka siyempre, kailangan niyang papilan yung pagiging opposition niya. Alam naman, wala siyang silbing opposition. Di ba? Parang yung mga opposition sa kamera, walang mga silbi. Bakit? Lalong-lalo na yung sa mga makakaliwa. Your Honor. Chairman. Dire-diretso lang. Napatayan pa ng mikropono. Wala silbi dun eh. At least dito, sabi niya, kailangan magkaroon ako ng silbi. Kaya yung tanong ko pa ulit-ulit kahit di ko napakinggan yung sagot. Ano-ano bang proyekto ng OVP ang mangangailangan ng confidential funds? Which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? All of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Kabilang sa mga paggagamitan daw ng confidential funds ang mga peace building, Million Trees Program, pagbabago advocacy at libreng sakay program. Sunod na tanong ni Senator Ontiveros, bilang civilian agency, nagsasagawa raw ba ng sariling surveillance activities ang OVP at ginagamitan raw ba ito ng confidential funds? Sagot ni VP Sara, we did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects in Bulacan. And there was a surveillance operation that was run by the VP SPG for about a month. Dagdag pa ng bise, ang mga nakakalap. So yung tungkol sa confidential fund, actually mahirap talagang mahirap talagang ipaliwanag yan. Kaya nga confidential kasi 'di ba? Sa ating batas hindi naman talagang pwedeng elaborate kung ano 'yon. Yan nga ang diferensya ng confidential funds. Ngayon, marami nagki-question, pagkakatiwalaan ba natin ng ating Vice President sa ganitong klase ng amount ng confidential funds? Kahit po ako, hindi naman po ako magbubulag-bulagan na napakataas ho ng confidential funds na yan. Napakalaki. Kalhating bilyon, di ba? Ang akin, ito na lang. Siguro, patunayan na lang ng ating OVP, o Office of the Vice President, patunayan na rin ng DepEd, na karapat-dapat silang tumanggap, lalong-lalo na ang ating Vice President. Kasi, there should be change. Hindi pa pwedeng nag-change yung budget, tapos walang nangyaring pagbabago pagdating sa DepEd. 'Di ba? Bakit? Bakit nga ba naman nagbago from maliit lang na, I think wala pa nga ata or maliit lang doon ang confidential fund, bakit sobrang laki? Ano ba yung nangyari? Iyon na lang sa akin, yung resulta ng trabaho. That we cannot determine as of now, 'di ba? So sa akin, sana isa ang gusto kong mangyari. Sana lang isa ito sa talagang gamitan ng confidential fund. Ma-eradicate na po ang mga makakaliwa at mga komunistang grupo sa mga liblib na lugar. Dapat talagang mawala na ho sila. Kasi hindi ho talaga tama. Ako mismo, witness noong time na yon, naalala ko pa yun yung nagsumbong yung mga kabataan na sila nire-recruit ng mga NPA sa loob ng kanilang mga paaralan at sa katunayan dun sa isang eskwelahan ang tinuturo nga kanta ng NPA mismo. Ibig sabihin yun ang kanilang parang pambansang awit
yung mismong ano ng NPA. Tapos doon sila inaabuso ng mga NPA din. Sana yan yung talagang ma-eradicate na, mawala na. Through these confidential funds. Okay? Hindi man may paliwanag ngayon, natural, hindi ko pwedeng ipaliwanag. Sana lang po talagang mawala yan. Pag nawala yan, naku po, ako susuporta, talagang papalakpak. Hindi lang sa kamay, pati sa paa. Talaga ho. Kasi yun talaga yan eh. Alam mo, yan ang isang bagay na gusto kong ma-accomplish ni Vice President Sara Duterte.